a blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. We've come this far by faith. Let me ask you that question. How far have you come with that faith?
How far have we gone? Tayo bilang lighthouse in the faith that we have. Dapat masukat natin yan, di ba? Okay? Let's all stand and puntahan natin mga kapatid ang ating mensahe sa umagang ito. At let me go back. Kahapon ay ito'y aking ipinahayag sa gitna ng mga pastors na naririto sa ating Grace Fellowship. Ang titulo ng ating mensahe ay Our Enablement, ay doing the ministry as of the ability or using the ability which God giveth, us being good, faithful, not wasteful stewards. Okay? Medyo mahaba, pero that should give a clear thought sa ating lahat. Then in John 21 verses 9 to 11, ito ang sinasabi sa narrative. Ito ay yung panahon na ang ating Panginoon ay bumangon na sa mga patay. And at dito ay inaabot niya na yung kanyang mga disipulo, mga apostles, and affirming them into what they should be as foundation ng Ecclesia. Okay? Sabi yan ni Apostol Pablo, ang foundation ay ang mga apostles with Christ Himself being the chief cornerstone. Ito ang narrative. As soon then as they were come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread. Jesus saith unto them, Bring of the fish which ye have now caught. Simon Peter went up and drew the net to land, full of great fishes, and 153. 153. Bilang ng mga malalaking isda. And for all there were so many, yet was not the net broken. And Heavenly Father, thank you, dear God, that we can come together, not simply because it is the day of coming together, but Lord, we come together because we want to be nourished. We want to be strengthened. And we want, dear God, to be built. And you keep on building us through your word of grace. So, Heavenly Father, speak to us as your dear children. Speak to us as your people, as your ecclesia. Panginoon, kausapin niyo po kami sa pamamagitan ng pagpapahayag na ito. Maging bukas ang aming mga kaisipan, ang aming mga kalooban, Panginoon. Maging tama ang aming mga puso sa iyong harapan, Panginoon. At pansamantalang iwan namin, Panginoon, ang mga alalahanin sa mundo. At kami, Panginoon, ay maging focused sa iyo mismo at sa iyong katotohanan sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Thank you. Please be seated. Hanggang ngayon, nasa mode tayo, mga kapatid, ng ating stewardship emphasis. Ang pagpapayaman sa ating kalooban bilang mga katiwala ng ating Panginoon. Katiwala ng ano? Madalang sabihin na tayo katiwala ng kanyang biyaya. Okay? Pero sa totoo lang, maraming hindi nakakaintindi kung ano ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Tanungin niyo ang sarili niyo. Lahat tayo. Okay? Huwag muna kayo mag-usap. Lahat tayo makinig. Ha? Ano ang ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin ng biyaya ng Panginoon? Can you categorically define that? Ano ang ipinagkatiwala sa atin? Can you answer that question? Pag sinabing tayo ipinagkatiwalaan ng kanyang biyaya, anong biyaya ito? Nasasagot niyo ba?
Sa totoo lang, hindi dapat na hindi natin nasasagot. Dahil maliwanag ito eh. Kasi, kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng isang responsibilidad sa iyong opisina, magiging masigasig kang gawin yan. Tama? Sapagkat yan ang magiging sukat ng iyong performance. Lahat tayo rito, sanay tayo magkaroon ng trabaho. Defined ang ating mga trabaho. Tama ba? Totoo yan. Ang mga trabaho natin dapat defined, ang ating mga responsibilidad, ang ating job descriptions ay maliwanag, no? Yung expectation sa atin ng ating mga superiors ay maipakikita natin. Tama? Okay. Hindi naman tayo sa sweldo ng maayos kung hindi natin napakikita na tayo pwedeng pagkatiwalaan. Pero pagkatiwalaan ng ano? Okay? Kahit sabihin na, pagkakatiwalaan ka ng isang posisyon. Pero sa likod ng posisyon, merong inaasahan din eh. Tama ba? Okay. Sabihin natin, pagkakatiwalaan ka ng taong bayan, ng mamamayan, ng isang posisyon. Congressman ka, senador ka, pero ano talaga yung pinagkatiwala sa iyo? Titulo ba? Ano palagay niyo? Ang pinagkatiwala sa atin, kahit saan nating tinan, ay gawa. Gawa. Hindi ka maaaring tumagal sa trabaho mo pag wala kang delivery ng gawa. So, ibig sabihin, hindi titulo o posisyon o anumang mga pribilehiyo ang ipinagkatiwala sa iyo. Pinagkatiwalaan ka ng dapat mong gawin. Kaya nga, pag tayo naghahanap, marami akong hinahanap nung araw ng mga empleyado eh. Okay, tatanungin ko, ano bang edukasyon mo? Ito po. Anong eskwelahan ka galing? Ganito po. Okay, magaling. Okay. Alam mo ba ang prinsipyo ng mga ganitong subjects and everything? Tinatanong ko yan. Ano na ba ang pruweba mo sa industriya ng ganito? Ganito. So, anong magagawa mo? Ayun. Ano ang alam mong gawin? Sapagkat ikaw ay tatanggapin ko dahil sa alam mong gawin. At pag alam mong gawin ito, meron tayong mga pamantayan, no, kung paano mong gagawin ang alam mong gawin. Tama? Okay. At gagawin mo yan sa pamantayan ng opisinang ito. Tama ba sinabi ko? Kayo mga boss, kayo mga superiors. Palagay ko naman consistent yun, di ba? So ilagay natin sa bagay ng pagiging katiwala ng biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin, the bottom line sa atin dito, intindihin natin ay ang pagkakatiwala sa atin ng biyaya ay dapat matranslate natin sa gawa. At kapag tayo hindi magiging involved sa dapat gawin, hindi tayo magaling nakatiwala. Tama? Now, we need to define this. Sapagkat in 1 Peter chapter 4 verse 10 and 11, as every man hath received the gift. Now, sa mga nakaraang mga mensahe at papahayag natin, ay masusi kong ipinahayag sa ating lahat na ang gift na ito ay abilidad. Tayo ay hinandugan ng Panginoon ng abilidad. Okay? At sa abilidad na ito, magagawa natin. Bakit? Sapagkat siya ang nagbigay ng abilidad. Okay? Even so, no? Dahil ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na abilidad. Yun yan. Even so, kaya nga, ang sabi dito, kung kaya nga, no?
iabot ninyo, ipaglingkod ninyo the same. Ano yung the same? Yung abilidad. Okay? Gamitin nyo sa paglilingkod itong abilidad na ibinigay sa inyo sa bawat isa. Sino kaya ang sinasabihan nito? Madlang tao ba? Hindi. Ang eklesiya. Bilang mabuting katiwala ng manifold grace of God. Now, sa aking series na mga mensahe, ito palang abilidad na ito, mga kapatid, yung abilidad na gumawa tayo ng lahat ng bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. Sa harap niya ay kaluwa-luwalhati. Yun ang abilidad na binigay sa bawat mananampalataya. Nakikinig tayong lahat. Ibig sabihin, lahat ng na kay Kristo dahil tayo ligtas. Dahil ang kanyang katotohanan ay nasa atin. Dahil ang kanyang spirito ay nasa atin. The Spirit of grace and the Word of His grace. No? Yung abilidad na ito ay ipinagyayaman sa atin. At ang lahat ng na kay Kristo ay mayroong gayong abilidad. Ika nga, bilang mga tao, nung tayo pinanganak, binigyan tayo ng inherent, no, natural, na binhi na nasa atin na mga abilidad. Nasa atin na yung binhing yon, naturally. Okay? Sabi ko nga, ako, yung pagsunod sa tono, Rene, natural yun eh. Talagang mayroong mga tao talaga na magaling sumunod sa nota. May mga tao talaga na lihis ang nota. Kahit anong gawin mo. Hindi sila talagang maaaring maging singer. Manunula na lang. Nung araw, si tatay, nakasabi niya ganyan eh. Ako po'y aawit sa Panginoon. Sabi niya ganyan, ano? Huwag niyo pong papakinggan yung awit. Ang pakinggan niyo lang po, yung salita. Sabi ni tatay, dito lang mo na lang. Huwag mo na awitin. Yun talaga yun eh. Naniniwala ako talaga meron tayo mga abilidad mula nang tayo ipanganak, pero hino-hone yun. Okay? Tinetrain yun. At sa paggamit natin ng abilidad na yan, lalong gumagaling tayo. Okay? Ako, wala akong abilidad sa magandang pagsulat eh. Ewan ko ba, ba't ang pagsulat ko talaga? Kaya mga klase ko noong araw, ay tumabi sa akin eh. Oo. Pag may quiz na, maglalayuan na yan eh. Alam mo naman sa eskwelahan eh. Kahit insultuhan na eh. No? Maglalayuan eh. Oo. Tapos na po yung katabi. Ayoko tumabi sa iyo. Ang pangit na sulat mo, wala akong maintindihan. Wala akong mapapala sa iyo kahit tinan ko yung papel mo. Anyway, talagang may gayon eh. So, ang sabi dito, lahat tayo may kaloob na abilidad magbigay luwalhati sa Diyos. Lahat ng ligtas. Lahat. Do you understand? Ngayon, as good stewards of the manifold grace of God. Naintindihan nyo, isa lang yan. Tunan nyo yung verse 11. If any man minister, kung merong mang maglilingkod, let him do it. Gawin mo ang paglilingkod as of the ability which God gives. Gawin mo ang paglilingkod gamit ang abilidad na binibigay ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, very distinct. Very distinct. Dahil pag ginamit mo at ikay naging mabuting katiwala ng abilidad na binigay sa iyo ng Diyos, maluluwalhati siya. God in all things may be glorified through Jesus Christ. Sapagkat siya ang dapat may kapurihan at dominion forever and ever. Do you understand what I'm saying? Now, look at this.
Let him do it. Gawin mo ang paglilingkod gamit ang abilidad na binigay ng Panginoon. Ibig sabihin, may abilidad tayo na taglay na bigay ng Panginoon. At meron din tayong taglay na abilidad na binigay ng mundo. Do you understand? Ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay yung abilidad na binigay niya. At yun ang gagamitin natin. Do you understand? With such use of the ability that God gives, then He will be glorified. Amen? Alam niyo, itong preaching na ito ay medyo mabigat. Sapagkat hindi tayo sanay pakinggan ang mga ganitong preachings. Bakit? Because it defines in truth. Sanay tayo na ang mag-define sa atin ay mundo. But if truth is truth, it should be defined by the truth. Amen? Okay. Ibig sabihin, dapat kilanlin natin ang abilidad na binigay ng mundo. Ang lahat ng edukasyon, ang lahat ng trainings, ang lahat ng equipping na pinag-aralan natin sa mundong ito, mundo nagbigay nun eh. Pero on top of those abilities is the one ability. The ability to glorify Him. Okay? Lahat ng abilidad na mayroon tayo can only come up to a certain level, but cannot be glorifying to God. So in order for something to be glorifying to God, then we need to use the ability that God gives. Doon natin mahahatak ang kakulangan ng katawang ito. Do you understand? Okay. Yun ang pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo, lahat ng mga kumpanya ay merong kani-kaniyang mga distinctions. Lalo na ang mga kumpanya na family corporations. Okay? I think sa mga Chinese, si Dick, maiintindihan mo yan. No? Iba-iba ang discipline ng mga kumpanya. Okay? May mga kumpanya na driven ng mga board. May mga kumpanya na driven ng pamilya lang. At kahit mataas na ang posisyon mo, pag hindi ka pasok sa pamilya, wala. Okay? So, merong isang kaparaanang abilidad within such companies. Do you understand? Hindi mo mababali yun. Now, sa sphere na kung saan ang ating Diyos ay Diyos, lalo nang totoo yun. Sapagkat ito ay napakaliwanag. Okay? So, ibig sabihin, hindi natin maluluwalhati ang Diyos sa ating sariling kaparaanan. Ang luwalhati ng Diyos ay kanyang sariling kaparaanan. Amen? Okay. Having then gifts, but ito plural. Ito singular. Ito ay singular sapagkat ito'y tumutukoy sa abilidad, generally na nasa ating lahat, na makapagbigay luwalhati sa Panginoon. Pero itong manifold grace, itong ay mga abilidad, no, na i-distribute sa maraming mga maliliit na mga areas. For example, mayroon akong wallet. Okay? Yung wallet ko isa. Pero yung aking wallet ay maraming pockets. Okay? Itong pocket na isa ay ang laman pera. Yan, pambili. No? Physical. Itong pocket na isa ay ang laman card. Di ba? Itong pocket na isa ay laman ID.
Okay? Iba-iba ang gamit. So, yun ang manifold. Yung manifold ay maraming packets within one wallet. Okay? So, ganun ang biyaya ng Panginoon. It's one wallet of ability that glorifies God. Pero within that one wallet, maraming packets. You understand? Kaya naging manifold. Maraming fold. Meron mga wallet na may mga fold. Ito, mga sections eh. Okay? So, ayun. Ngayon, ang sabi dito, having then gifts differing according to the one grace that is given to us. The grace, no, na ang ibig sabihin, ability that God gave us to do things glorifying to Him. And accordingly, itong mga gifts na ito ay nilagay natin sa mga standard packets sa ating pagiging lighthouse. The ministry of ganito, word, the ministry of serving, the ministry of equipping, the ministry of lifting up, the ministry of supplying, the ministry of... So it's all doing within those ministries. Now you understand? The bottom line is, we do the one thing, but yung we do the one thing ay within the packets of doing. Good? Kaya, ang pinagkatiwala sa atin ay gawa, abilidad. Okay? Kaya pag ating kinuha ang lahat ng abilidad, pinagsama-sama natin bilang eklesiya, then God is glorified in all abilities or gifts that we have. And together, we come before God having the one ability to glorify Him. Maliwanag. Okay? I hope itong bagay na ito ay maliwanag sa lahat. Now, itong Bible reading natin, mga kapatid, medyo mahaba-haba kanina. Pero, ang setting dito, ang Panginoon ay bumangon na sa mga patay, nagmi-ministry siya sa mga kanyang apostles. And for that matter, mga kapatid, no, itong mga apostles ay dapat the 3 years that they have been with the Lord, sa simula't simula pa, medyo naintindihan na nila, no, yung lahat ng dapat intindihin. Okay? Alangan namang hindi. Lalo na si John. Si John ang sumulat ng The Gospel of John. Siya din ang sumulat ng 1st, 2nd, 3rd John. Siya din ang sumulat ng Revelation. And he is referred to as the disciple whom Jesus loved. Okay? Siyempre, siguro, maintindihan din naman natin that if John would be the disciple whom Jesus loved, then he should have loved the Lord so much also. Tama? Because siya din ang nagsabi na we love Him because He first loved us. Good? Okay. Naiintindihan naman natin yung mga bagay na yun. Off from the very context ng salita ng Diyos. Okay. Kwento natin. Balikan natin yung kwento. So, pagkatapos na ang Panginoon ay bumangon sa mga patay, nagpakita siya sa kanila, no? Tapos na yung pumunta ang Panginoon. At si Peter, yun na, no? Nakita niya na yung mga print sa Panginoon. Diba? Okay na yun. Kasi Thomas pala, no? Ano nila. Pagkatapos, isang araw, nagbalik sila doon sa Galilee. Kasi nga, ang Panginoon ay namatay sa Calvary, ibinurol o nilibing doon sa tomb, lahat yun ay malapit sa Jerusalem. You understand? Ang Galilee ay way up north. At nandun yung lake. Okay? Lake Gennesaret or Lake Galilee. So, sabi ni Simon, Peter, mangingisda ako. Gusto kong mangisda. No? Sabi ng mga kasama niyang apostoles, sama kami. Okay? Sabi ko kahapon, alam mo may mga pastor na porke sinabi ni Peter na I go a-fishing, nilait si Peter na nag-backslide daw siya.
Ganon, ganyan. Hindi, gusto lang niya mangisda. Huwag na natin atakihin si Peter. Wala tayong karapatan para atakihin si Peter at sabihin na hindi tama yung puso niya. Kunin lang natin kung ano nandito. Okay. Anyway, sabi niya, I go a-fishing. Sabi nung iba, oh, we will also go with you. Okay, go. So they went forth and entered to a ship, and that night they caught nothing. So siguro, they were they were on the side ng Jerusalem that day, no? Nung bumangon ng Panginoon sa mga patay. Kaya yung upper room where the Lord, met them, nasa bandang south yun. And then, nung sinabi ni Peter na, I'll go a-fishing, they went up north, kung saan yung Lake Galilee. Okay. So anyway, they caught nothing. That night, they caught nothing. And when the morning was now come, Jesus stood on the shore. But they did not notice that it was Christ. Kasi nga, everything happened near Jerusalem. Okay? They did not expect that the Lord will all of a sudden be in Galilee. Ang layo nun eh. Okay? So, having not expected that, hindi nila, sabi, children, have you any meat? May huli na ba kayo? Okay naman. Sigaw yun eh. Sigaw. Malayo eh. Okay? Wala. Tapos sumigaw yung nandun sa shore. Cast the net on the right side of the ship and ye shall find. Sigawan lang yun. Sa kanan daw, sa kanan. Sige, tapo natin sa kanan yung net. So, ayun. Aba, they cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Nung hinihiran nila, ba't hindi nila mahila? Sa dami ng huli. Ang sabi sa akin ni Emong nung araw, ang talagang mahuhuli mo sa Lake Galilee ay mga tilapia. Malalaking tilapia. Ang pinaka malinamnam daw na tilapia nasa Lake Galilee. Naprueba nila yan bilang, siyempre head siya ng bureau Noong araw, naalala niyo ba si Emong? Ayun. So anyway, totoo yan. Therefore, that disciple whom Jesus loved, ayun, si John yun. So sabi ni John kay Peter, Peter, Panginoon yun, nasa shore. Oo nga, nakilala nila. So ang ginawa ni Peter, tumalon siya. He did cast himself into the sea. And the other disciples came in a little ship. So yung mga ibang disciples, pumunta sila. Okay? So anyway, dragging the net with fishes. As soon as they were come to land, they saw a fire of coals there, and fish later on, and bread. Nung pag nila sa pampang, andun na, meron ng handang. Di ba? Fire, coal, no? Meron ng isda at mga bread. Nakakapagtaka ba yun? Hindi naman nakakapagtaka yun, di ba? Okay. So Simon, sabi, verse 10, Jesus saith unto them, dalhin niyo yung isda rito, which you have caught. So Simon Peter went up and drew the net. So, si Simon, hinila nila yung lambat, no? And drew the net to land full of great fishes. 153. And for all there were so many, yet was not the net broken. And Jesus saith unto them, Come and dine. And none of the disciples durst ask him, Who art thou? Knowing that it was the Lord. Okay. Jesus then cometh and taketh bread and giveth them, and fish likewise. So kumain na sila. Pero nagpatuloy yung narrative sa verse 14. Now is the third time that Jesus showed himself to his disciples. After that, he was risen from the dead. So pagkatapos ng kanilang dinner, or lunch, or breakfast, whatever, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, do you love me more than these? So, he saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. He saith to him the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord,
Thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep. He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved, because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep. You will take note na yung pagkaka-address ng Panginoon kay Simon Peter was very defined. Meron pang son of Jonas. Hindi lang Simon. Baka hindi sinasabi, baka may ibang Simon eh. Simon, son of Jonas. Mahal mo ba ako? Diba? Okay. So, kung tatanungin ko kayo, sa narrative na ito, what would interest you most? Marami. Kahapon, tinanong ko yan. Ang sabi, what interests me most is, do you love me? Ang sabi ng iba, bilang pastor, what interests me most is, feed my sheep. Okay? Pero sa pagkakataong ito, ang tutukuyin natin ay ito. 153 great fishes. Ano ang significance na bilangin ba naman yung isda? Bakit? Naisip niyo na ba yun? Ha? Is there a doctrine behind 153? Itaya nyo na, baka manalo kayo. Baka pwede. 153. Sa lahat naman ng gagawin, at sa lahat ng ire-record sa banal na kasulatan, 153 ang bilang ng isda. Anong significance? Di ba? Alam niyo, doon sa tindahan namin sa Abesco nung araw, meron kaming in-employ na taga-bilang ng customer. Ganon din ba sa inyo? Sino may mga tindahan sa inyo nung araw? Kasi may mga tindahan kami. Bukod sa sales na lumalabas, mga sales engineers, merong corporate account, no? Pero yung mga tindahan, Robert, may counter, yung binipindot na ganyan, mga gwardya, no? Okay. Nire-report yung kada araw kung anong bilang. Pagkatapos yung mga manager, tinatanong, anong departamento yung pinupuntahan? Saan mas maraming customer? Kasi sa dami ng aming produkto, kailangan naming maintindihan kung ano yung interest ng mga customer. Iba yung customer sa tindahan iba yung customer sa field. Di ba? I was doing product management. I was doing product marketing. I was doing product sales. Kaya dapat intindihin ko, kaya ang dami-dami kong meeting eh. Okay? Yun naintindihan ko kung ang concern ay bilang. Ewan ko sa inyo kung may bilang sa inyo. Sa mga bangko ba, yung mga branches, may binibilang kayong pumapasok? Siguro dapat intindihin eh. Okay, anyway. Of all things, napalagay ko parang insignificant, bilangin mo ba naman? Pero, anong dahilan? Wala namang binanggit dito ang Panginoon sa narrative na ito na bilangin yung isda. Basta ang sabi doon ng Panginoon, bring of the fish which ye have now caught. Ibig sabihin, baka nga fish lang naman ang sinabi ng Panginoon eh. Baka isasalang niya doon sa coal. Di ba? Kasi meron na siyang nakalagay. You understand? Imagine ninyo. So of all things, anong significance nung bilangin ba naman yung isda? At ito lang, mga kapatid, sa lahat ng banal na kasulatan na nagkaroon ng bilang yung huli. Kasi, puntahan ninyo itong
ito, Luke chapter 5. Ito yung aking mensahe na launch out into the deep. Naalala niyo ba yung ginawang libro? Yung unang-unang libro natin. O, launch out into the deep and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes. And their net break. Pero yung pagkakataon sa John 21, hindi nasira yung net. Di ba? Okay. Pero hindi binilang. Siguro nung binenta nila, di ba, sa yung kapag binebenta yung mga isda, yung, anong tawag doon? Anong tawag doon? Banye-banyera, di ba? Ganun lang. Hindi mo man binibilang yun eh. Okay, kikiluhin. Uso na ba yung pagkilo ng araw? Palagi ko, banye-banyera lang yun, parang salop. Okay. So, walang narrative. Draft of fishes lang. Okay. Ngayon, ang isang prinsipyo, mga kapatid, na kinakailangan nating intindihin bago natin puntahan yung iba. Ang punto natin dito, bakit binilang? Doon sa John chapter 6, ay nagkaroon ng isang evangelistic meeting sa isang lugar. Libo-libong tao. 5,000 men. Okay. And when Jesus lifted up his eyes, and take note, si John din na nagsulat nito. And so a great company come unto him, he saith unto Philip, Whence shall we buy bread that these may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Sabi ni Philip, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him, There is a lad here which hath 5 barley loaves and 2 fishes. Okay lang yun, dalawa. Pero 153. Okay. But what are they among so many? And Jesus said, Make the men sit down. Now there were much grass in the place, so the men sat down, in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples. And so, bottom line, nakakain lahat. They were all filled. When they were filled, he said to his disciples, Gather up the fragments. Hindi pregnants, ha? Fragments. Yung natira. Okay, ayan, no? Gather up the fragments that remain. Take note of what follows. That nothing be lost. Therefore they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves which remained over and above unto them that had eaten. Anong instruction ng Panginoon? You gather everything na natira and make sure that nothing is lost. And nothing is not counted. Are you listening? Itong bagay na ito ay lalong nagkaroon ng significance. No? Sapagkat, sa Mark, binanggit na naman ito. They took up 12 baskets full of fragments of the fishes, and they that did eat of the loaves were about 5,000 men, and straightway, he constrained his disciples to get into the ship. Ito yung preaching ko, natamuwid sila doon sa Bethsaida. And they were fearful. Nagduda sila sapagkat ang tagal nilang nagsasagwan eh. Wala pa sila sa kalahati. They became fearful. Okay? And he saw them toiling and rowing, at doon nangyari na lumakad ang Panginoon sa tubig. Okay. And then bottom line, natapos ang lahat, and the Lord came in doon sa ship, and the wind ceased, and they were sore amazed in themselves beyond measure. Pero ito'y significant. For they considered not
the miracle of the loaves, for their heart was hardened. Okay? So ano ba yung miracle of the loaves? Ano ba yung reference na ito? At gaano ka-significant ito? The following narrative will explain everything to us. And he left them, and entering into the ship again, departed to the other side. Kasi ang Panginoon, talagang sinusundan lang nila, wala namang itinerary. Bigla na lang, let's go to the other side. Okay? So, now, susunod lang sila. In verse 14 nakalagay, now the disciples had forgotten to take bread. Neither had they in the ship with them more than one loaf. Okay? And he charged them, saying, take heed. Beware of the leaven of the Pharisees and of the leaven of Herod. Anong sinabi ng Panginoon? Ito, mag-iingat kayo sa leaven. Anong Tagalog ng leaven? Sa libadura. Now, leaven is a type of sin. Ang leaven ng Pharisees ay yung kasalanan na they are the mechanics that are more important than the spirit. Okay? Yun ang leaven ng mga Pharisees. Yung bang talaga ang concern nila, yung bigay ng mundo. Yung gawa ng mundo. Wala silang concern sa spiritual. Okay? At yung leaven naman ni Herod, siya lang ang tama at pinagdududahan ng lahat. You understand? At lahat ng kanilang gawa ay galing sa ganung mindset. At ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sapagkat baka kayo ay nilalamon na ng ganung binhi ng kasalanan. Na ang pinakamahalaga sa inyo ay ang gawa sang-ayon sa bigay ng mundo. Mag-ingat kayo. Dahil hindi doon sinusukat ang inyong pagiging katiwala. Naiintindihan ba natin yon? Sinusukat kayo sa paggamit nyo ng ibinigay sa inyo ng Panginoon na abilidad. Yun ang gamitin nyo. At lalago yan. Ngayon, so nag-reason sila. Kaya sinabi ng Panginoon, kasi nakalimutan natin magbaon. Wala. So they reasoned among themselves saying, it is because we have no bread. Nakalimutan nila eh. And when Jesus knew it, He saith unto them, ba't kayo nagtatalo-talo? Bakit? Dahil walang tinapay? Perceive ye not, neither understand, have ye your heart yet hardened? Having eyes, see ye not, meron kayong mata? Wala ba kayong nakikita? Meron kayong mga pandinig? Wala ba kayong naririnig? Wala kayong naalala? Kaya na-review ng Panginoon. When I break the 5 loaves among 5,000, how many baskets full of fragments took ye up? Nung pinagpakain ako ng 5,000, ilan ang baskets na inyong natipon na sobra? Sabi nila, 12. And when the 7 among 4,000, how many baskets full of fragments took ye up? 7. And he said unto them, how is it that ye do not understand? Anong import nito? Anong halaga nito? Kasi nga, ina-explain ko na sa inyo, ang Panginoon ay walang itinerary. Sunod lang sila ng sunod. Kaya para sa kanilang sumusunod, ang pinakamahalaga, magbabaon sila. Nakalimutan yung baon. Okay? Sino ang pinagtatalunan nila? Wala silang tinapay. Kasi baka dalhin na naman sila ng Panginoon sa tigang na lugar, tatanungin na naman sila, saan tayo pwedeng bumili ng pagkain? Tama? Wala silang dala. So para sa kanila,
ang pagsunod sa Panginoon ay nakakondisyon sa kung anong meron sila at anong baon nila. Hindi nakakondisyon sa kung ano ang bigay ng Panginoon. Mas mahalaga sa kanila kung ano yung nakukuha sa mundo kesa sa bigay ng Panginoon. Ba't hindi kayo nakakaintindi? Ba't wala ba kayong naalala? Kung kasama niyo ako, you have sufficiency. Sobra-sobra pa. Kaya hindi katuwiran na wala kang ipaglilingkod dahil hindi nakabase sa kung anong mayroon ka sa mundo ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi nakabase ang stewardship doon. Kaya wala tayong katuwiran. Hindi ka pwede mga tuwiran. Pastor, ang dami kong tinatrabaho pagod na ako Hindi ka pwede mga tuwiran dahil napapagod ka sa gawa mo sa mundo. Tama? Doon ka nagkakaroon ng burden. Hindi natin nararanasan na ang ating paglilingkod ay base sa kanyang binigay na abilidad. Anyway, wala akong outline. Puro verses yan. Noong sabi ng Panginoon sa kanila, sige, dalhin niyo rito yung huli niyo. Di hinila ni Peter. Nung hinihila ni Peter yung lahat ng huli, tumabi si John, kinuha niyang isa-isa. Binilang niya. $153. May bertut ba yung 153? Wala. Ang prinsipyong binibigay sa atin dito. At kaya ni-record ito ni John. Alamin natin kung ano yung galing sa Panginoon at pagpahalagahan natin. Bakit? Wala naman silang huli magdamag Ang sabi ng Panginoon, you cast the net on the right side of the boat. So, sino nagbigay nun? Sino nagbigay nun? Bigay ba ng dagat yun? Hindi, bigay ng Panginoon yun Ano bang pinagkaiba? Nung left side ng bangka at yung right side ng bangka, pareho naman dagat yun. Kaya ang pinagpapahalagahan ni John, natuto na kami. Pinabilang nga yung fragments, pero nakalimutan pa rin namin. Dahil siya ang gumawa ng lahat ng milagro, pagpahalagahan namin yun. Ngayon, hindi na ako uutusan. Bago pa siya magtanong, bibilangin ko na. Do you understand? So, binilang. So, walang import yung 153. Ang halaga nito, ang significance nito, inalam niya kung ano ang galing sa Panginoon at pinaghalagaan niya. Great fishes yun At ang bawat galing sa Panginoon ay abilidad na hindi mo kinakailangang i-waste. Pero, akala natin ang pinakamahalaga yung kung anong binigay ng mundo. You realize this? Ano kung may posisyon ka? Ano kung mayroong trabaho? Ang mas mahalaga,
Ginagamit mo yung bigay ng Panginoon at yung abilidad na magbigay luwalhati ka sa Kanya sa maraming kaparaanan. Amen? Ang dami mong alam sa mundo, di ba? Ba't hindi mo dalhin sa luwalhati ng Panginoon? Amen? Kaya nga lahat ng ginagawa at kayang gawin dito, nilalagyan natin ng kakayanan. Kakayanan. Para ibigay sa Panginoon luwalhati. Kaya nga sabi ko lahat ng entitlement, kahit na ng ating mga nagtatrabaho dito, entitled kayo sa inyo . Pero hindi nyo ginagamit para sa kaluguran ng Panginoon . So lahat tayo merong abilidad. Pero pagpahalagahan natin ang abilidad na galing sa Panginoon. Amen? The number 1 point. The number 2 point, napunta kay Peter. Peter, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. Kaso 3 beses. Nabagbag na yung kalooban niya. Panginoon, alam mo lahat . Alam mo lahat ang kalalagyan ng puso ko. Mahal kita. Ang ibig sabihin ng Panginoon na ito at ang kanyang salita, una, pagpahalagahan natin ang galing sa kanyang abilidad. Pangalawa, reviewin natin kung mahal natin siya. Sapagkat kung mahal natin siya, then we can do the ability. Feed my sheep. Now, this defines everything. This defines what stewardship is. Amen? Kahit sa church setting, marami tayong ginagawa. Minsan ginagawa natin, syempre ginagawa ng lahat . Sabay na lang ako. Sa LCO, sa choir, pwede mangyari yan. Sa lahat ng fellowship rules, pwede mangyari yan. Sa leadership, pwede mangyari yan. Pero teka muna, lahat ng ating pagkilos, paggawa, paggamit ng abilidad galing sa Panginoon, number 1, ay pagpapahalaga ko anong galing sa Kanya. Pangalawa, dahil sa pag-ibig natin sa Kanya. Pangatlo, then, doon tayo naglilingkod. Doon natin ginagamit lahat. Feed my sheep. Kaya, stewards, good, faithful, no waste. Stewards. Let's stand and pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensaheng ito. Panginoon, maraming kaming dapat na realization sa buhay na ito. Ang pinaka-bottom line, Panginoon, isa lang naman ang dapat tunguhan ng lahat. It's not our glory, it's not our pleasure. It is your pleasure, it is your glory. At di nyo naman kami pinabayaan para magawa namin ito, Panginoon. Binigyan nyo kami ng yaman ng iyong biyaya. Sa bawat area, Panginoon. At hindi lang abilidad para magbigay luwalhati sa iyo. Hinati-hati mo pa ang isang abilidad nito upang mag-reflect sa dami ng aming abilidad. Manifold grace. Sa munting mga sulok ng aming buhay, makita mo, Panginoon, kung paano namin ginagamit ang kaloob mo, Panginoon. Lahat kami, Panginoon, ay dapat magkaroon ng realization. Lord, you have given us something. Our being new in Christ is because, Lord, you have given this ability to us. May we be found good, faithful, and not wasteful stewards. Let us come to you with humility, dear God. Sometimes we ask for grace. But let us learn today
that we need to come to you, dear God, with all these realizations first. Because this is humility before you. As every head is bowed, every eye is closed. Thank you for joining today's The Pulpit. We hope you were greatly blessed by the preaching of God's Word. We would like you to have that personal experience of salvation by accepting the Lord Jesus Christ. And by doing this simple prayer, you can accept Christ in your heart. Our dear Lord and Heavenly Father, thank you for the opportunity of salvation. I know I do not have the capacity in me to save myself from the damnation of sin. I accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen. The Bible says, if you have prayed this prayer, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. And the Bible says, he that hath the Son hath life. If you would like to know more about the Bible, send us a message via Facebook at Lighthouse BBC FB page or via text message at 0928-522-2683. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again for the next episode of The Pulpit. Thank you and God bless.